Ayan guys, so samahan niyo ako, andito ako sa labas ulit at papunta ako ng Kupat Kulim o English niya is clinic. So kukuha ako ng gamot ni Lola. So ang pagkuha ng gamot is monthly and samahan niyo ako, ipapakita ko sa inyo kung paano yung process ng pagkuha ng gamot ng aming mga employer. Tara na! So ito yung madadaanan ko guys, dito yung sa amin. Malapit lang siya actually. Ayan, so pagkita mo sa side na ito, yan na yung pinaka-palengke namin. So, gagawin natin ng vlog yan soon. It's another vlog. Itutour ko kayo dito sa may palengke. Ayan guys, so malapit na tayo. Actually, nandito na nga tayo sa may clinic. Pag liko ko dyan, ito na yung aming clinic dito sa amin. And ang kagandahan kasi talaga dito is very organized sila in terms sa medical nila. Kasi kagaya nito, bawat individual may card sila. So, yun lang yung isa-swipe. And nandito na tayo sa may harap ng Kupat Kulim. Ipapakita ko sa inyo guys yung symbol ng Kupat Kulim. So, yan. Yan, yung na-circle na yan yung pinaka-symbol ng Kupat Kulim dito. So, if ever na mapunta ka sa Israel at makakita ng ganyan, ibig sabihin, yan yung clinic. And then, ito naman yung machine na kailangan natin para maka-obtain tayo ng number. So, yung machine na ito, it's either dito sa labas ng pharmacy or nasa loob. Depende yan sa setup. So, isi-swipe mo lang and then automatically makakakuha ka na ng number. So, yan yung number ko, 210. And don't worry guys, kung hindi nyo alam mag-Hebrew, it's okay kasi hindi ka naman mawawala kasi may screen dito kung saan ipa-flash yung number at kung saan counter pupunta. At pagpunta sa counter, ibibigay lang ulit yung card and then ibibigay na nila yung gamot na kailangan. Ayan guys, so nandito na ako sa labas ng Kupat Kulim. Nakuha ko na yung gamot ni Lola. Pero hindi pa tayong diretsong uuwi. Pupunta muna tayo sa may duwar banda kung saan ko kukunin yung mga letters or mails ni Lola. I-check natin kung meron. Samahan niyo akong maglakad guys. Pupunta tayo sa duwar or kung saan yung mailbox ni Lola at kukunin natin yung kanyang letter or i-check natin kung may dumating siyang mga mails. And ayan, sa mga nagtatanong po kung kumusta naman po ang sitwasyon dito sa Israel. As you can see dito sa video, okay naman po ang sitwasyon natin dito. It's safe. So ayan, malapit na ako sa may duwar or sa mailbox kung saan ko kukunin yung mga mails ni Lola. And by the way guys, don't worry, gagawin ko na lang ulit ng video kung paano ba kumuha ng gamot. Medyo naiya pa kasi akong mag-vlog, kaya parang pahapyaw-hapyaw lang yung pagkuha ko ng video kanina. Kagaya ng pagkuha ng number, ulitin ko yon and ipapakita kung paano ba kumuha. And sa counter, ganyan kung paano. So next time kasi medyo nahihiya pa nga tayong mag-vlog. Yan, so malapit na ako dito sa mga may mailboxes. And kung may nakita kayong ganito, mga mailboxes po yan. And bawat box or yan, may kanya-kanyang susi, so may number. So yan, buksan na natin and i-check natin kung may dumating ba na mga mail si Lola. And ayan, ang dami nga. Kasi medyo matagal na hindi na tayo nagawi dito at nag-check ng kanyang mails. Medyo hindi kasi maganda yung pakiramdam ni Lola nung nakaraan, kaya yan hindi kami nagawi dito. Pero alam nyo ba na dito din is malapit yung MOA doon kung saan kami nag-a-attend. Pero another video na yung MOA doon para at least may idea kayo kung anong ginagawa namin sa MOA doon. So ayan, ang daming mails ni Lola. Diyan kinukuha yung mga letters niya and ako ay pauwi na. Tapos na tayo sa Kupat Kulim and tapos na din tayo dito sa Duwar. So, tayo ay uuwi na guys. So, samahan nyo muna ako ha. Tapusin nyo muna itong video. And ayan, ulitin ko po ulit sa mga nagtatanong kung safe po ba dito sa Israel. Yes po, as you can see dito sa aking background or dito sa aking kapaligiran, safe po dito sa Israel. Normal pa rin po yung mga daily activities, may mga buses, as in normal po, may nag-work sila. So,
Yes, safe po dito. So, yan. So, kung makikita nyo may mga buses, normal daily activities, guys. Kung makikita nyo yung mga plastic bag na yan and sako bag, mga damit yan or mga anik-anik. So dito, kapag nagtatapon sila ng damit, hindi nila nilalagay sa loob ng basurahan, kundi nilalagay sa ganyang plastic at nilalagay sa tabi ng basurahan or sa kalapit nito. Kasi minsan may mga tao na kumukuha ganyan, gustong kunin yung mga damit. So, there you go, guys. Thank you so much sa panonood sa aking video. And please, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please feel free to subscribe and i-click mo na din yung bell notification para updated ka every time I upload a video. Thank you so much and I'll gonna see you again on my next one. Bye!